So yun po today pumunta tayo sa showroom ng Toyota dito sa amin para i-check natin yung Toyota Fortuner G para ma-compare natin dito sa ating Montero Sport GLS. Ano nga ba yung rason kung bakit Montero yung kinuha natin at hindi yung best-selling SUV sa buong Pilipinas na Fortuner G? At kung magustuhan ninyo tong video na to, pa-like, follow, and subscribe na din. Pa-share na rin sa mga tropa ninyo para makatulong sa ating channel. So yun guys, let's go! Samahan nyo ako! Fortuner G automatic transmission. So, para sa akin, yung itsura nito is very aggressive naman talaga, Ang naging problema lang dito, nag-release kasi sila nung Legender na itsura. Kaya nagmukhang luma itong Fortuner G tsaka Fortuner V. 1,867 yung price tapos same engine displacement sa Montero natin. Dito nyo malalaman na mas value for money yung Montero kasi sobrang dami talagang specs compared dito. Example na lang, wala pa siyang camera sa side mirror. Wala siyang 360 camera. Tapos may turn signal light naman pero pagdating sa loob, fabric yung armrest niya sa left side. Sobrang bilis madumihan yan since yan ang palagi mong hinahawakan tsaka nasisiko tuwing nagdadrive tayo. Para sa akin, mas okay pang hard plastic kaysa ginawa nilang fabric pero mukha namang kayang alisin at lagyan ng leather. Yung windows niya hindi automatic, driver side lang ang automatic. Tapos yung side mirror, joystick type. Fabric seats, sa same amount ng Montero, naka-leather na si Montero, tapos manual din yung pang-adjust niya ng upuan. Although okay lang din naman, mas mabilis, pero non-negotiable para sa akin yung fabric seats kasi sobrang kapitin ng alikabok na pwedeng higupin ng aircon. Kung bibili ako nito, isasama ko kagad sa pag-budget ko yung pagpapa-leather nito na premium na leather na para tumagal na malinis yung aircon. Pagdating dito sa pinto, wala siyang ilaw, reflector lang. Yung kulay pula. Sa Montero may ilaw dyan so kita ka kagad ng mga paparating at kita mo rin yung sahig. At ito talaga yung nagpailing sa akin sa Fortuner. Parang switch ng washing machine yung aircon control niya. Diba ako maalala ninyo yung mga washing machine noon ganyan yung switch nila? Sana ginawa na lang nilang bilog katulad dun sa Vios kesa yung ganyan na klase. Sobrang ang lakas makaluma, tsaka sobrang ang lakas makapangit. No offense sa mga naka-Fortuner, pasensya na kayo sa mga sinasabi ko. Pero nagpapakatotoo lang tayo dito sa video kung ano talaga yung nafe-feel ko na possible ma-feel ng mga future buyer. Syempre gagastos tayo ng malaki. Well, kung para sa inyo maganda yan, okay lang din naman. Walang problema. Subjective naman din yung mga sinasabi ko dito. Upper glove box, wish ko sana meron to sa Montero pero wala. So far, dampen naman yung glove box niya, same sa Montero. So, okay na din. Ang alam ko sa higher variant may cooling system yung upper glove box nila. Kaya pwede ka maglagay ng drinks or tubig kahit anong gusto mong mag-maintain na malamig. Eto pa isang ayaw ko, polyurethane. Sobrang daming polyurethane na makikita mo sa vision ng driver. Sa mga hindi nakakaalam, yung polyurethane is para siyang goma na merong foam sa loob. Ganun yung feeling. Samantala sa Montero, yung steering wheel niya naka-leather na. Hindi rin pala ako nakagandahan sa infotainment screen ni Fortuner. Ganyan na ganyan din kasi yung itsura ng infotainment ng Vios ko 2016 model. Pagdating naman sa gauge cluster, kulay blue. Same lang sila ni Montero na merong maliit na screen. Pero bakit kulay blue? Kitang-kita mo yan pag nagdadrive ka Para sa akin, medyo nakakailang yan kasi dyan ka palaging napapatingin. Manual handbrake. Para sa akin, mas okay to compared dun sa electric handbrake ng Montero. Mas fan pa rin talaga ako ng manual kaso wala naman akong choice. Yung placement ng cup holder, hindi rin ako fan yan kasi possible matapunan yung transmission natin. Madali kasing masira yan lalo pagka madalas nababasa. Pagdating naman sa transmission, meron din siyang manual mode. Parehas din sa Montero. Isi-shift mo ng left tapos manual na. Kaso lang, wala siyang paddle shifter. Dagdag mo na rin na hindi siya push start button. Lahat ng yan meron sa Montero sa same price lang. Actually, mas mababa pa nga yung kuha ko compare sa price na nandito ngayon. Malayo-layo yung diferensya. Ito yung wala sa Montero, drive mode, power tsaka eco. Pagdating sa trunk space, sobrang liit. Bakit ganun? Akala ko may aircon vent yan sa likod, yun pala wala. Malaking bagay din kasi na merong storage dyan para malagyan mo ng mga gamit mo. Pagdating naman sa second row, ang ninipis ng upuan para sa akin. Pero okay lang din naman, hindi naman yan ganun kasama. Ito yung sana meron sa Montero, pang-adjust ng second row. Yan talaga yung isa sa wini-wish ko na sana nilagay ni Montero. Kaso wala pero itatry ko yan ipagawa in the future. Isa yan sa malaking advantage ni Fortuner para sa akin.
Pagdating naman sa armrest, same na same sila ng Montero, kiniklik tapos bumubukas. Tapos parang ang premium ng feeling pagka sinasara. Kaya naaliw talaga ako dito, inulit-ulit ko. Kasi parang hindi ganyan ka premium yung pakiramdam pagka ginagamit ko yung sa Montero. So ayun, yung upuan niya medyo manipis para sa akin, naninipisan ako. Pero ayos lang din naman, tapos wala siya ganong bolster sa gilid. Possible nito pag nagko-cornering ka, yung nasa second row, mahihirapan umupo ng maayos. So far, yung leg space, okay na okay. Tapos ito nga pala yung view ng driver. Hindi talaga ako nagagandahan sa mga polyurethane. Kung sa inyo okay lang yan, sa akin talagang malaking negative side yung polyurethane na napakarami. Ang alam ko yung dati may wood pa yung Fortuner G. Pero ginawa nilang polyurethane at sobrang daming cost cut talaga na naganap para makuha yung price na katulad sa Montero at sa iba pa niyang kalaban na unit na entry level automatic transmission. Sa inyo guys, okay lang ba na ganito yung itsura ng loob ng Fortuner? Comment down below naman para malaman natin kung ano yung mga suggestion and insights ninyo sa video natin na to. Okay, balik tayo sa pag-ikot. Fabric din pala itong armrest ng passenger natin sa second row. Sobrang dali talaga kasing madumihan yan. Isipin na lang ninyo na yung siko ninyo kung saan nagpapawis kayo minsan laging tatama dyan. At yung kamay na hinahawak ninyo sa pinto sa labas, ihahawak nyo rin dyan sa loob na fabric. Tara, punta tayo sa third row. Dito, tinetestingan ko siya kung madali ba siyang ibaba compare dun sa nasa shoulder na switch ng Montero. So far, okay naman. Same lang sila. Tapos dito talaga inggit na inggit ako kasi may rails siya. Pwede siyang may slide patras tsaka palikod na convenient para sa mga nasa third row. Etong third row niya maluwag vertically kasi walang angat yung sahig. Kaso nga lang, angat yung upuan at ang daming steps para fold up and fold down yung third row seat na sobrang lakas talagang makaluma sa Fortuner. Kasi merong Fortuner yung kuya ko, 2009 model. Ganyan na rin yung seat niya, inaangat. Dagdag ko na rin pala sa second row door ng Fortuner. Sobrang laki nung cup holder. Para sa akin, isa yan sa advantage ng Fortuner sa ibang sasakyan. Sobrang convenient yan paminsan-minsan. Yung gulong ng Fortuner, two-tone. Nagagandahan din talaga ako dito compare dun sa plain na gulong ng Montero. Pero papakulay ko na lang din yon in the future. Pagdating naman sa tailgate ng Fortuner, ang ganda sa totoo lang. Maporma. Meron na tong iniwan na legacy dito sa Pilipinas na kapag nakita mong ganyan yung likod, Fortuner talaga. Kaso nga lang, hindi mo na alam kung anong model ba. Kasi ganyan na yung itsura niyan 10 years ago. Sobrang tagal na rin para sa akin. Tapos na-appreciate ko rin na built-in yung spoiler ng Fortuner compare dun sa Montero na bibili ka pa. Sa totoo lang, dagdag hassle yon. Pero okay lang din naman sa side ko. Nagawa naman ng paraan. Dagdag ko na din pala na hindi electric yung side mirror niya. So manual folding tayo dyan. So kung nasa masikip kang daan, medyo hassle yan kung ifo-fold mo pa tapos mag-isa ka lang. So ayun, hanggang dito na lang muna yung video natin sa comparison ng Fortuner tsaka Montero. Kung nakatulong sa inyo tong video na to, please consider to subscribe and share nyo na rin sa mga tropa ninyo. Pa-like na din ng video para makatulong sa channel natin. Maraming salamat sa mga viewers natin dyan. Hanggang dito na lang. Peace!